ko mambabatas, lakas loob na tumatayo ang representasyong ito para maningil sa pananagutan at depensahan ang mga kabataan mula sa mga direktang ibinabato ng mga nasa kapangyarihan hinggil sa kapasidad ng bawat kabataang Pilipino. Nais kong magsilbing boses ng isang henerasyong paulit-ulit na pinapatahimik, minamaliit at itinuturing na quote-unquote mahina sa gitna ng iba't ibang krisis na pinagdadaanan ng ating bansa. Kamakailan lamang, Mr. Speaker, narinig natin ng mga pahayag mula sa isang mataas na opisyal na binabansagan niya ang ating mga kabataan bilang weak di umano dahil sa pagtaas ng mga kaso ng iba't ibang mental health cases. Mr. Speaker, kung tutuusin, ang totoong mahina ay ang sistemang kailangang magmaliit ng kakayahan ng kabataan para lamang pagtakpan ang sarili nitong kawalan ng pananagutan. Ang higit na hindi naiintindihan ng administrasyong ito ay ang kalagayan ng kabataang Pilipino ngayon. Hindi iba sa karanasan ng mga kabataan na laging makarinig ng mga gasgas na linyang, bakit ang hihina nyo? Bakit ang sisela ninyo? Bakit ang babastos ninyo kapag sumasagot? It is cowardly and unscientific to label a generation based on assumptions that ignore our material conditions. It is far more difficult for the ruling class and the runners of this society to look into the mirror and reckon with the world they have forced us to inherit. Inherited debt, inherited corruption, inherited climate crisis, inherited brand of politics that serves only the few. Ipinapamana sa amin, Mr. Speaker, ang lipunang talamak ang korupsyon, nagtataas ang presyo ng bilihin pero mababa ang sahod at isang sistema ng edukasyon na pilit kaming hinuhulma para maging murang lakas paggawa. Pero kapag kami ay napagod, kapag ang aming isipan at kalusugan ay biwigay mula sa bigat ng sistemang hindi naman kami ang gumawa, ang itatawag pa sa amin ay mahina, the youth are weak daw. Allow me, Mr. Speaker, to debunk the myth of a weak generation. Hindi po usaping character flaw ang mental health crisis. Ang mga numerong binabalita hinggil sa kalagayan ng kalusugang pangkaisipan ng bansa o kahit sa labas man, no, ay patunay na isa itong public concern, public health concern na marapat tugunan ng public policy. According to the World Health Organization just last year, more than 1